Hey guys! It's me, Lord. Papasok. I'm sorry for that very shaky video kasi ayan si Christian, si Nang Jen, and si Ma'am Love. Si Christian muna yung bumitbit ng aming mga Kami sa Sadia Kaluya and brown out guys. Ante ko, ano na. As you can see, makikita mo talaga yung ilalim ng dagat. Sobrang blue, sobrang linaw, and yun. Ang sarap lang sa pakiramdam guys na I get to experience this kind of work with leisure. Sobrang nakakataba ng puso makita yung mga bagay na or yung mga tanawin na hindi mo normal na makikita sa pang-araw-araw, makakasama yung mga bagong tao. So, as for me, I'm very much grateful sa experience na to. And also, I wanna thank God na rin dahil ang ganda ng weather na binigay niya while we're traveling sa Kaluya. As past experience ng iba kong mga kasamahan as field worker, sobrang tataas ng mga alon dito guys. Sobrang lalaki. May mga nakaraan pa kami mga kasama na hindi nakakatawid ng ibang isla dahil nga merong bagyo and yung alon is lagpas ng mga building yung taas, and we're so blessed and lucky na eto yung view na na-experience namin, and we wanna thank you, Lord. Mahirap maging isang field worker lalo na pag pupunta ka sa mga lugar na malalayo, na kailangan mo mag-travel sa dagat or umakyat ng bukid. But those experience are really for keeps and tinitreasure talaga namin. And also at the same time, natututo ka. Yun talaga yung best takeaway natin dito. And habang natututo ka, may mga experience kang ikukwento sa iba, kagaya nito, I get to share this experience with you. Yung mga bagay na hindi natin or hindi nyo basta-basta makikita, I was able to show it sa vlog na to. And yan, makikita mo yung mga buhay ng tao dito sa isla. Like, they do not settle for less. No, mas mga mayayaman pa nga yung mga tao dito sa isla. Alam mo ba, yung lapad ng dagat na yan yung kanilang kayamanan dahil ang dami nilang nagagawa sa mga dagat na to. As you can see, dahil sa linaw ng tubig, maraming mga isdang nabubuhay dyan. Mga isda sa bato na kung bibenta dito sa atin, sobrang mahal. And hanggang tingin na lang tayo. So, ayan, nakarating na po kami sa unang island na aming pupuntahan. Ito po yung island of Sibato. So, currently, piyesta po sa lugar na yan, and yung mga residente hindi nagpatinag. Tuloy pa rin yung payout para sa ating mga senior citizens. And ayan, sobrang dami nila. And yung kanilang ngiti is hindi mabibili dahil sobrang saya nila during that time. And ayun, after namin mag-payout, dire-diretso na kami papuntang Sibolo Island. We're going to Sibolo guys. We are currently leaving sa island of Sibato. Sibato! Here we go! Then, While we're on our way papuntang Sibolo Island, tulog lang kami sa mga daycare centers, nakahiga lang kami sa lapag, and meron kaming dala-dalang sarili na may mga pagkain at tubig na nandyan naka-imbak sa loob mismo ng bangkang to. Yan, kasi we do not rely our food pa sa mga beneficiaries or kung sino man na magbibigay sa amin dahil nga for safety purposes na din, baka hindi masana yung tiyan namin sa mga tubig na bibigay nila, and yan, it's better na meron kaming sariling dala, and para hindi na rin sila ma-pressure na
bigyan kami or mag-abala pa sila na bigyan kami ng mga makakain namin and yung mga basic necessities. So, mas better na meron kaming dala. Ngayon guys, our next stop is to Panagatan Island. Hindi ko na video yung una naming island na nadaungan dahil nahulog ako sa bangka, and luckily hindi ko naman hawak yung aking camera kaya safe na safe siya. And ngayon papasok na kami sa may Panagatan Island. Panagatan Island is composed of 3 malalaking coral na mga islands, and yung hanap buhay ng mga tao dito is seaweed farming. Sobrang aga nilang nagising, and ayan, look at them. Binibisita na nila yung kanilang farm. Sobrang lapad ng farm nila guys. Abot hanggang horizon ng dagat na yan yung kanilang taniman, and sobrang laking benepisyo yung nabibigay ng farming na to para umangat talaga yung LGU ng Kaluya. And since hindi lang mining yung nagpaangat sa Kaluya, pati na rin yung mga hanap buhay ng mga tao dito sa island, dahil sobrang sipag nila guys, na kahit sa island sila nakatira, they find their own ways para kumita. And yung mga seaweeds na yan guys, hindi yan basta-basta. Merong ibang mga hybrid na, and yung mga ganyang mga klase ng seaweeds is ang mamahal, and mostly, ayan, as you can see, alagang-alaga talaga ng mga tao dito yan yung seaweeds nila. Yung kalaban lang nila is yung mga bagyo, dahil pag bagyo, wash out talaga yung kanilang seaweed, so kawawa din sila. So ayan, as first timer, sobrang amazed na naman namin. Ako, si Ma'am Love at si Nang Jen, we are super amazed na ganitong tanawin yung nakikita ng ulit namin. Yung kanina, iba, ngayon naman iba, parang may mga different varieties of specialty yung nabibigay ng island na to sa amin, no? So, yan. I hope na pati kayo na-excited. Sa wakas guys, ay nakarating na kami sa island. As you can see, bungad pa lang, nakikita mo nang binibilad na nila yung seaweeds. Yung seaweeds nga po pala na to is yan yung mga seaweeds na ginagawang goma. Tapos, ginagawang mga tsinelas. Kung anong amoy ng goma ng tsinelas mo, yan yung amoy ng seaweeds na to. So, nakaka-amaze na yung tanim na yan, nagiging goma siya. So, inaangkat yan ng mga taga-ibang probinsya. So, ayan. Sabi nila, ang mga ganitong klaseng seaweeds is yan yung mga seaweeds na mamahal. And yung iba dyan is mix na ng mga native na seaweeds. Yan yung mga hindi masyadong mahal, or yan yung mga mura-mura lang. Baka nagtaka kayo kung bakit iba-iba yung kulay. It's because kapag natutuyo na siya, nag-iiba na siya ng kulay. Ayan, yung seaweeds na yan, sobrang mahal ng ganyan. So, ayan, lucky sila dahil meron silang produkto na nakakapagbigay sa kanila ng mas malaking pagkakakitaan. Next naman naming pupuntahan is yung island of Semirara, but unluckily, hindi po ako nakapag-video